Hello people, kanina gumawa tayo nitong ciabatta bread. Ito hindi magkakalayo sa ginawa nating focaccia. And this bread designed for sandwiches, unlike the focaccia, the versatile bread. So let's begin to make ciabatta. 1½ cup warm water, 1½ tablespoon of yeast, 2 tablespoon of olive oil, 2 cups and 3/4 cup ng flour, and 1 teaspoon ng salt. Ang gamit ko dyan ay all-purpose flour sa mga magtatanong. Ang kaibahan naman nito sa focaccia, ang ciabatta ay 2 tablespoon lang doon ng olive oil. Unlike sa focaccia, maraming olive oil ang kailangan doon. I-mix together and leave for 15 minutes. And after 15 minutes, basahin ang kamay. Kailangan basa yan kasi masyadong mabasa yung ating mixture. And then, stretch and fold ang gagawin natin dyan. Paikot lang. Kailangan na stretch, then fold. This is super easy na gagawing tinapay. Biruin magaganyan ka lang, tapos aalsa na siya. Hindi mo na kailangan magmasa. And cover uli, tapos rest for 15 minutes. And then after 15 minutes, ulitin lang natin yung ginawa natin. Make sure na ang ating kamay ay ilulublob natin sa tubig para hindi madikit yung ating mga harina. Ginawa ko to para sa mga pangbaon ng mga bata, sandwiches. Kaso lang parang bukas, parang wala nang matitira nito at naubos na for dinner. Pero okay lang yan, maybe bukas gagawa ko ulit. Ito yung tinapay na hindi ka talaga mapapagod sa paggawa dahil talaga namang hindi ka papagurin nito. Then another 15 minutes na pagpapaalsa. Then ganun pa rin yung gagawin natin, stretch and fold. After this, it's up to you kung gusto nyong overnight yan, pwedeng-pwede. Ilagay natin yan sa fridge kung overnight. Or kung ginawa nyo to in the morning and gusto nyo for dinner, pwede ilagay nyo rin yan sa fridge after na nakarest yan ng 15 minutes. Sa akin kasi, pinalsa ko lang yun ng mga 1 hour sa fridge. And then, kinuha ko na dahil gusto ko nang maluto yan while nagluto tayo ng lunch ng mga mas maganda kasi pagka matagal siya naka-ferment sa loob ng fridge, magde-develop siya ng mas maraming flavor or mas masarap yung kinalabasan niya. Pero sa mga oras na yan, alam ko nang pwede ko nang lutuin yung dough na yan dahil talagang nagbubbles na siya. And pagka i-flip up natin yan, make sure na dahan-dahanin lang natin para ayaw natin na matanggal yung mga air dyan. Yung mga naka-bubble na. Nagbabubble na yan eh. Konti lang yan na flatten para ma-form lang siya na medyo maganda yung kinalabasan. It's either pahaba or gusto nyong pa-square na like for sandwich talaga. Talagang hindi kalimutan dapat mag-dash ng flour dyan para hindi madikit. So para sa akin, divide ko lang yan ng pagganyan ka lalaki kasi nga for kasi yan, for baon ng mga bata. Pero pwede nyo naman pahaba lang o hiwain nyo lang yan ng 4. Sa pag-transfer naman yan sa baking pan, dahan-dahan lang para hindi siya ma-deflate. Nakakatuwa kasi ang bilis niyang umalsa at ang daming bubbles. Parang focaccia lang talaga Iningatan ko talaga yung pagkuha niyan para hindi talaga siya mag-deflate at maganda yung kanyang kinilabasan. Kailan lang tayo nag-bake yung brown bread ng Inspired by Cheesecake Factory and isang araw lang din yun, naubos na. Kaya naman talaga ako ginaganahan din mag-bake. Yung sourdough bread na lang talaga yung gusto ko talaga yung matutunan. Nung na-divide na natin at nalagay na natin yan sa baking pan, pinaalsa ko yan ng 1 hour bago ko siya binake. Yung oven naka-preheat na ng 10 to 15 minutes bago natin i-bake yung ating mga tinapay. I-bake natin yan ng 450 Fahrenheit ng 10 minutes na meron kasi akong pinainit na pan dyan. Nilagyan ko ng ice para mag-steam. I-bake natin yan ng 10 minutes na meron yan siyang ice for steaming purposes. Yun yung dahilan kung bakit mag-crispy yung ating dough. Then after 10 minutes, tinanggal ko yung tubig, yung nilagyan natin ng yellow and binake ko ng 20 minutes yan. And yung ating oven pala ay down lang yung apoy. So 15 minutes sa down and 5 minutes up para mag light brown yung top niya. And ganito na yung itsura niya. At sana nag-gets nyo ako sa baking time. Napakasarap ng tinapay na to. Napaka-crispy yung outside and soft. Very soft yung inside niya. Parang focaccia talaga yung kanyang texture and pwede nyo na itong gawing pang sandwich or gamitin nyo for sandwiches. And sa mga oras na yan, magla-lunch time na at kakain na kami ni Belle ng lunch. Kaso hindi ko talaga mapigilan na syempre tikman natin habang mainit pa. And dahil sa gusto natin tikman, ito lang muna yung ating pang dipping, olive oil and balsamic glaze. Wala tayong balsamic vinegar kaya ito lang muna. Gusto kayong nang bahala sa mga palaman dyan, kung ano yung gusto nyong palaman.
Sana'y matry nyo to dahil napakasarap at napakadaling gawin. Sa mga nagtatanong naman for air fryer, hindi ko pa siya na-try. Gusto mo i-try? Come here. Hot naman yung tingin na. Huwag man pati ng palaman. Butter lang siya. Huwag kung butter bukas. Crunchy. Ganito sana yung kahapon. Ganito sana kung crunchy yun. Kaya nga.